Okay. Hello mga kasari. Gusto ko lang i-shout out yung mga content creator natin ngayon sa Facebook na napakagaling. Diba? Ang gagaling nila gumawa ng content, tsaka para silang mga artista, best actress sila. Kasi nauuso ngayon yung parang kausap mo yung sarili mo, tsaka ang gagaling nila mag-edit. So sa mga nakakakilala sa akin before, sa YouTube talaga ako nag-start bago mag-pandemic. So isa ako sa mapapanood nyo na nagko-content about sari-sari store. Ako ang pioneer. Ako yung nangunguna. Makikita nyo yung mga sikat ngayon na ang gagaling talaga. So kilala ako ng mga yan. Yung iba ha, Yvonne Bautista sa YouTube, ang tenderang vlogger ng QC. So ngayon kasi ang dami ng mga sikat talaga sa Facebook. Nung nagsimulang pwede nang kumita sa Reels, ads on Reels, yung Facebook personal mo pwede nang kumita. Napakadami na ngayon ng mga nagko-content. So, ako, pa-chill-chill lang kasi hindi ko naman kayang gawin yun, no? Pwera na lang siguro kapag may client na lumapit sa akin at gusto niyang gawin ko yung ganong content. Pero kung sarili ko lang, hindi ko pa siya nagagawa. So, eto na yung mga tanong sa akin. Kasi ngayon, kumukuha ako ng mga talents. Parang nag-start ito sa Chocomani na nangailangan sila ng mga content creators. So, ako yung pinahanap nila. And pangalawa kay grocery app. So, yung iba doon nagtanong na paano daw ba yung bayaran niyan? Na, 'di ba, vlogger ka na talaga kasi may kumukuha sa iyo, may mga nag-endorse, may mga ini-endorse ka. So, kaya daw may pera na ako, ganyan. Pero, 'di ba, nasa squatters pa rin naman ako nakatira, hindi naman ako mayaman kasi nagtitinda pa din ako. Sakto may pangkain lang, ay panggala. Pero, ito yung mapapayo ko sa inyo ha, bilang may mga nagtatanong naman sa akin. So, oo, malaking tulong yan. May unang lumapit sa akin, tuwang-tuwa na ako kasi papadalan ako ng sabon. Yung Oxil yun eh. Pinadala nila ako ng isang box ng sabon. Talagang libre lang yun. Iba-vlog ko lang daw, ipo-promote ko, ipo-post ko. Walang bayad yun. So, ang tawag po sa ganun ay X-Deal or parang PR packages. PR. So, bibigyan ka lang ng products. For example, eto si Pandi Manila. Pinadalhan ako ni Pandi Manila na daming tinapay, mga ganyan. Padala sila ng ganyan, di ba? Package. Walang cash yun. So, ibablog ko siya, ipopromote ko siya. Tinikman ko, nasarapan ako. Madalas naman yan honest review. Pero yung iba, may script na ibibigay sa'yo kung ano yung dapat mong sabihin at kung ano yung mga ilalagay mong hashtags. Ganun yung PR packages or X-Deal. So, may mga galante din naman na client na bukod sa papadalhan ka ng products, may may cash ka pa. So, syempre isa na dyan yung pinakagalante ay si grocery. Para sa akin ha, si Chocomani kasi may cash na binigay sa akin, may products pa, 'di ba? And ang isa sa galante pa ay yung Kondura. Kasi guest lang ako noon ha. As in, nag-guest ako. Artista and news anchor yung nag-interview sa akin. At 15,000 yun. Matagal na panahon na yun. Imagine mo, nag-guest lang 15,000 ang binayad. Pero, 3 months in the making yun. For example, kinontak nila ako ng January, February, March. Sa March pa natuloy. So, madaming preparation kasi hindi lang naman yung schedule mo yung i-consider, yung mga schedule din ng iba yung kasama sa set. So, ako akala ko, pag bago ka pa lang, akala mo wala na, pero tuloy siya. And, may sarisuki din ako before. Yung peddler, yung mga ganun paggagawin ka ng ibang vlog, pero hindi na ako magsasabi ng price ng presyo. Tsaka ngayon, yung latest ko, yung golds. Kasi, minsan yung client nagdedepende din yan sa kung gaano kadami yung followers mo. Kung anong target market mo. Ito ay based sa aking experience kasi merong client before na kinuha niya ako pero ilan pa lang yung followers ko noon. Tapos, meron naman akong same na content creator na mas madami siyang followers pero hindi yun ang kinuha niya kasi iba daw yung target market niya. Parang yung mga viewers niya, yung mga followers niya ay hindi, ano bang pag-word na sinabi niya doon?
kahit na daw sa followers ko, mas mababa din sa kanya, ay ako naman ay may attach daw sa tao. Siguro kasi nagpa-follow up ako sa comments. Kumbaga, pag may tanong ka, pag alam ko yung sagot, sasagutin kita sa comments and i-assist kita kumbaga. Parang sa tala lang, etong kinuha ako ng tala. In-assist ko talaga yung mga may tanong na nababasa ko. So, yun yung gusto nila. For example din, si Choco Mani. Ang tagal na nila akong kinuha before pandemic pa yata. Nakailan na akong promote sa kanila. Parang na-stop lang ng isang taon. Tapos kinuha na naman nila ako. Kasama yung group ko, ang Sari-Saring Stories Buhay Tendera-Tendero. So, for example, sa contract namin, meron nakalagay 2 videos lang, tapos 2 post. So, yun yung babayaran nila. 2 video, 2 post. Ako, parang napakaswerte ko na, 'di ba? Sa sobrang daming content creator ng may sari-sari store na mas mataas ang following kaysa sa akin. Tapos ako yung kinuha nila. Tapos para sa akin, sobra-sobra pa yung amount na binayad nila sa akin. Siyempre kasi, dun pa lang sa ako yung napili nila, masaya na ako dun. Kaya, makikita nyo yung last na promote ko sa kanila, yung nagpa-game sila ng araw-araw, may 5 kasari na mananalo ng 200 pesos GCash each. Araw-araw ko yun shinare. Kahit na hindi yun kasama sa trabaho ko. Wala yun sa kontrata ko. Pero araw-araw ako nagko-comment, nag-engage, at nag-share talaga. Kasi tulong na din sa kanila, 'di ba? Hindi ko sinunod yung nasa contract na 2 videos, 2 post, mga ganyan. Kung ano yung nasa contract, sinusobrahan ko pa. Dinadamihan ko yung pag-uploads, yung mga ganon. Siguro, dun, yun yung isa sa reason bakit may mga repeat clients ako. And sa Globe and TM, ilang beses din ako kinuha. Nakuha din ako ng Pure Gold, ng Unilever. Bukod sa, ayun si Unilever Galante and si Pure Gold. Kasi bukod sa may products na yon, meron pa yung cash. Malaki din, isang video lang. Hindi ko na sasabihin kung magkano yung talent fee ko or yung amount ko per video. Pero pag tinanong mo kasi ako, magkano ang sample client ka, tas Yvonne, magkano yung meron akong specific na amount. Pero may client naman, parang katulad ng Colgate, tinanong kasi nila ako magkano daw yung TF ko. So sinabi ko yung talent fee ko nga, yung TF, hindi daw nila kaya kasi may budget lang sila. So sabi ko, sige ko ano lang yung budget nyo. So pwede yun. 'Di ba? Para sa akin kasi nagtanong kayo. So sinagot ko lang yung para sa akin na worth naman doon sa gagawin ko sa inyo. Pero kung hindi kaya, walang problema kung magkano lang yung kaya nyo. So, may mga ganun din po. Meron naman, parang katulad kay Kondura, hindi sila nagtanong, pero may budget sila, di ba? Ang laki, 15,000, nag-guest lang ako. Wala akong ibang ginawa ko din, nag-guest lang. Tinanong lang ako, di ba? So, malaki may budget si Kondura. Yung iba naman, walang budget. And pag in-invite mo din ako sa live, malaki din yung kung ano yung TF ko sa per video, yun din yung sa live. Pero minsan, sinasama ko ng todo promote talaga, as in, pinopromote ko sa lahat. Ginagawa ko ng mga videos yan. Ina-upload ko sa YouTube channel ko at saka sa Facebook ko bilang pasasalamat. Pag nag-live kasi, mahirap mag-live, no? Lalo pag mag-isa ka lang na host, tapos yung script mo napakahaba. Dati kinuha ko ng Tindahan Club app. Super thankful ako kasi syempre 'di ba napili nila ako. Basta thankful naman ako palagi pag napipili ako Sa dami ba naman ng Diyos ko, napakadami na namin. Ang haba ba ng script noon talaga. Tapos yung pero 'di ba na ko yun, na survive ko yun. And gusto ko naman yun. Pero mahirap talaga yung magla-live ka. Mahirap yun kasi napakadami mong script. Pero alipin tayo ng salapi. Sayang din kasi for the experience na din. Parang for me, pag mahirap yung pinapagawa sa akin at nalagpasan ko yun, diba, kakaibang achievement, unlock yun Baga, na-challenge ako sa ganun. So, sa lahat din ng mga client na kumuha sa akin, alam nyo yung iba, meron pang isa, hindi ko nababanggitin yung sobrang tagal, umabot ng 2 months bago ko nakuha yung TF ko. Bakit? May ganun po talaga ha. So, bakit? Kasi, in-explain naman niya sa akin kahit na parang pangit na yung pag-approach ko sa kanya kasi nga 2 months na 'di ba? Hindi rin naman biro yung pinagawa nila sa akin. So in-explain niya, syempre siya bilang talent manager, kinuha niya ako.
ipapasa niya na tapos yung trabaho ni Miss Yvonne Bautista. Ipapasa niya daw doon, may ipapasa pa siyang sa finance, at sa kung ano-ano pa, may for the approval pa. So, kung hindi pa daw maayos yung budget, next month na naman. Parang ganun yung pag-explain niya sa akin. Pero, thankful ako doon kasi after 2 months, nabayaran naman ako. Okay. So, pero meron po talagang kumuha sa akin na online store sila. Ilang video yung ginawa ko sa kanila. Before naman kasi, isang video lang, bayad naman agad yun. Mabilis sila kausap. So, walang kontrata yun na kahit na malaki yung payment na yun, malaki isang video. So, pasok naman agad. So, nung kinuha nila ako ulit, tuwang-tuwa naman ako, diba? Kasi for me, galante sila, mabilis kausap. So, wala ulit contract. Through chat lang and usap sa call. Kasi, syempre, katrabaho ko na sila before. Pero, pagkatapos nun, hindi ko alam kung 3 or 4 yata yung naggawa ko sa kanilang video. And, na-acknowledge naman nila yon. Minsan may nag-comment pa yung sa head nila. Pero nung kunin ko na yung sa TF ko ay hindi nila binigay. Nag-sin lang. Ganun. So kung mababa yung budget kahit kalahati na lang sa TF ko or sa wala pa din, 'di ba? 2 or 3 message yata ako. Hindi na niya ako sinisin. Wala na. So, hindi talaga ako binayaran dun sa 3 or 4 na video na ginawa ko. Knowing na sobrang effort pa yung ginawa ko dun sa vlog ko sa kanila. Mahaba yun na, hindi yun basta shorts, hindi yun basta reels, video yun, vlog yun na in-upload ko sa Facebook and sa YouTube channel ko. So, hindi ko in-expect na hindi nila ako babayaran kasi before, nag-offer sila ng 6 digits na TF, pero mas pinili ko kasi yung mas matagal na ako. Kaya yun, mangyayari yan sa mga bago ngayon, yung sa mga nagtatanong sa akin. And yung iba kasi, yung mga kinuha ko, parang ilang araw pa lang nagtanong na kung nasa na daw yung bayad kasi napasa na niya. Ito pa pala hindi porket napasa nyo na yung hiningi sa inyong video, ay bukas, sa susunod na araw, sa mga kalawa ay makukuha nyo na kaagad. Alam nyo ba na pag kinuha kayo, tapos napasa nyo na yung video na hinihingi nila, may for approval pa yan. Kapag hindi pumasa sa editor, hindi pumasa dun sa team nila, kahit kinuha ka nila, hindi nila yan ipapalabas kung hindi nila nagustuhan, may kulang sa reaction ng mukha mo, parang hindi pwede ilabas. Pwedeng hindi nila ilabas, pero babayaran ka pa rin. Nangyayari yun. Siyempre, kung maliit lang naman na halaga, babayaran ka kasi nakakaya naman, di ba? Kung matino naman sila kausap, babayaran ka pa din kahit na hindi ipalabas or ipapublic or i-upload yung video na ginawa mo sa kanila. Kasi i-edit pa yan, lalo na pag malaking company. Hindi sila basta-basta magpapublic ng walang approval ng team, ganun. So, yun no. And good luck sa mga kasari natin, mga content creator, ay tindahan na, may extra income pa sa pagbablog. Okay? So, galing. Ko sa inyo, napakagaling nyo. Siguro maswerte lang din ako kasi nauna akong mag-vlog sa inyo before pandemic pa. Kaya, diba, ang dami na rin na-promote, na-endorse. And thankful ako sa mga kumukuha sa akin, mga repeat clients ko na nagtiwala din sa akin. Kasi syempre sa dami ng pagpipilian nila ngayon. Diba? So, thank you sa mga clients. Yun lang, thank you talaga, no? And minsan, maganda rin na kinukuha tayo kasi, for example, hindi natin yung ginagawa, pero yun yung nasa script. So, kailangan natin siyang gawin. Mga gano'n. And, yun, good luck sa inyo, sa mga mas maganda yung medyo maghirap, mag-challenge tayo. Pero ako, mas gusto ko yung nagko-host ako, nagla-live, nagbebenta, nagla-live selling. And thank you sa mga luma kong followers, sa mga nagta-trust sa akin, sa mga nagtitiwala. Yun lang. And kung may tanong ka, kung content creator ka, may iba kang tanong about sa, pagbablog, about endorsement, paano ba yun sa mga kontrata, mga ganyan. So, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. And follow nyo ako, Yvonne Bautista, sa YouTube and sa Facebook.